masakali po. Ako po ay kasama niyo po sa pinaglalaban natin. At ako po ay hindi po sa pagbubuhat ng bangko kasama po ako sa mga defenders ng DDS community sa TikTok. Lagi-lagi na lang po namin pinag-uusapan ito kung paano natin ilalabanan ng korupsyon, kung anong punot-tungan ng korupsyon, at saan nanggaling, at sino nagbigay ng go-signal, mangurakot sa kaban ng bayan ang gobyernong ito, ang Bangag administration na ito. We all know the root causes of all evils, and that brought to one reason, and that is Bangag. He is, siya po yung talagang ang unod-dulo Hindi niya masasabi na hindi niya alam to. Paano niya sasabihin na hindi niya alam to? Presidente siya. He has all, he is, we have to follow the command and responsibility. Command and responsibility being the command and responsibility, kung ano man ang pagkakamali ng iyong tao, pero ang dapat gawin dyan. Okay? And, kasama, ito po, sabihin ko na lang po sa inyo lahat, hindi tayo nagsasucess sa rally natin because nakikita ko, hindi lang po ako sa loob lang ng TikTok nakikipaglaban, pati rin sa ground. Noong September 21 naipit po ako sa gitna ng riot police at ng mga kabataang nagpapatuhan. Kinover ko na lang po yun para at least for documentation. Kasi gusto kong protektahan ang ating rally. Kasi ang gustong gawin ng mga makakaliwang grupo ay isisi ang kaguluhan sa ating mga DDS at sa mga maisok. Okay? Doon sa Bidola. So nangyari, nakita ko lahat yun. At ang nangyari sa September 21 na pangugulong ng mga kabataan, it is not intended to ransack, to burn down Malacanang or remove Bangag from power. But it was intended to disperse our rally. Yung po talaga ang pinakapunot dulo na dahilan kung bakit meron ng kaguluhan. Inarkilahan nila ang mga kabataang ito. And to tell you, it was really discussed sa aming live streaming sa TikTok na bawat isa sa kanila ay binayaran 3,000 kada isang bata. 3,000 kada isa sa kanila. And to take the magnitude of those people, of those kids who went to streets para mambato, manggulo, manakit ang mga kapulisan at ang mga kapwa natin mga Pilipino na nakahayag lang din ng grievances against this government. Tingnan nyo kung gano'ng karami. Ganon din karami ang inilustay ng putang inang mga makakalawang grupong ito para sirain ang pag-rally, mapayapang pag-rally ng DDS. And to tell you, on that day, prior to September 21, sa aming mga grupo, we also have discussed in our own group that we have this inside intel that September 21 will be the day that Lisa Araneta Marcos Bangag would be declaring martial law. Hindi kung ayaw nyo paniwalaan, nasa inyo na yun, pero meron po kaming intel by September 21 magdi-declare si Bangag. Fortunately, napigilan lang po siya ni Gibo Chidoro as a DND secretary, because what happened here in Manila cannot be considered as total anarchy in the archipelago of Philippines, or Philippine archipelago. Isolated case lang ang nangyari sa Manila na kaguluhan. So it doesn't meet the requisite to declare martial law. Fortunately, andyan sa Gibo para pigilan ang martial law ni
BBM. Pero, expect more of Bangag. Since there is a failure for him to declare martial law, there will be another instances, circumstances that would entail him to pronounce martial law. Number one, para magkaroon ng medyo cover-up sa flood control scandal na ito, pupusta ako sa inyo, brother, mga kapatid. Magkakaroon ng malaking kaguluhan that would entail martial law. Kaguluhan in every part of the Philippines. Kakaroon po siya. Nakakatakot po yun. Hindi po malayong mangyari dahil ang mangyayari ngayon sa Bangag administration is the exact copy of what his father did to his time, during the last martial law kay Marcos Sr. kay Apo Lakay. Pero ang laki na pakakaiba. Dahil si Apo Lakay, he just declared martial law because there is a legitimate total anarchy coming from the leftist group. But this one is only an orchestrated anarchy perpetrated by his own allies. In Kakamping. So, ngayon, nagpapasalamat po ako sa inyo. Kahit mabilang-bilang po lang kayo sa aking mga kabay, ay papasaan pa, dadami po tayo. At itong kandila na sa harap po natin ito, ay dadami rin yan sa daan-libong beses ang dami. Ay hindi tayo sa panahon that we can duplicate the numbers that the first and the second people power in EDSA magagaya natin dito. And there is a good news. Huwag tayo magkakaina ng loob na malapit na po ang twilight para kay Bangag. And sa kanta The end is near. The end is near. Yun. The end is near. Tawa. Yun yung gusto ko sabihin. The end is near. Para kay Bangag. So, pagpatuloy lang po natin ito. And one last word. To give inspiration for everyone na huwag tayo magbigay sa ating pinagalaban. I personally, obviously naman, kung ano nakikita nyo sa akin, I am a person with disability. Bulag po ang aking kalawang mata. Ang aking kanang mata hindi rin maganda ka nakikita. Pero, despite the fact of my disability, I am doing this civil obligation not only for this nation, not only for the Dutertes, but solely para sa mga anak ko, future na mga anak ko, future na mga apo ko. Sana ganun din ang isipin nyo. Hindi lang ito para sa bayan, kundi para sa mga anak natin, sa mga apo-apuhan natin, sa pamilya natin. Because tayo din ang maapektuhan. Pagtulungan lumubog ang bansa natin sa pagkakautang. And to give you the sum up kung magkano pagkakautang natin ngayon. For the first 32 months of Tatay Digong, I think nakuha niyang utang is around 1.6 trillion pesos. 1.6 trillion pesos for the first 32 months of Tatay Digong. But kay Marcos Jr., dinoble niya yun. More than double. Nasa 3.5, 3.6 trillion pesos ang inutang ni Bangag. And to tell you, by next year, 2026 budget, meron po tayo 1.6 trillion pesos na budget deficit. Ang ibig sabihin ng budget deficit, pagkukulang na kinita ng gobyerno para makakuha ng pondo. Yun ang pagkukulang ng budget. 1.6 trillion, gaya din ang pagkakaroon ng 1.6 trillion na meron tayo for this year na budget deficit.
So, ang nangyari, para to cover that kind of budget deficit, kailangan mangutang ang Pilipinas. And to tell you everyone, uutang na naman si Bangan ng another 2.7 trillion pesos. 2.7 trillion pesos to cover the 1.6 trillion pesos budget deficit. So, therefore, merong 1.1 trillion surplus. Surplus. Do the math. Surplus. Saan nila po ilalagay 1.1 trillion na sobra doon sa inutang nila? Ibubusa na naman nila para gamitin ang demolition job kay BP Sara, ang demolition job sa taong bayan para manatili sa kapangyarihan. Okay? Eh, huwag tayong tumigil. Huwag tayong tumigil. Sana yung aking kalagayan, physical condition, ay gawin nyo pong inspirasyon ng bawat isa. Huwag ho tayong titigil na mangarap na one day that another Duterte will be sitting into power. Another Duterte that will have and will show good governance, implement good governance sa bawat isang Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat.